Mag-ingat at umiwas sa maling tao. Hanapin, pahalagahan ang tamang tao. Sapagkat mahirap at masakit magtiwala at magmahal ng maling tao. Mahirap yung mapunta sa ibang number yung load na para sa'yo. Pero wala nang masihirap pa kapag nagmahal ka at nagtiwala ka sa maling tao. Hindi lang load ang mawawala sa'yo. Baka pati buhay mo. Sino ba yung maling tao? Yung maling tao ay yung curious lang sa'yo. Yung tamang tao ay serious sa'yo. Yung maling tao ay interesado lang sa'yo. Yung tamang tao ay desidido sa'yo. Kaya lang sa una, mahirap makita ang pagkakaiba. Sapagkat yung tamang tao at maling tao, yung serious at desidido, pati na yung curious lang at interesado lang, pareho nagsisimula yan sa mabuting pagtitinginan. Hi, hello, how are you? Sa malimit na pag-uusap, pagte-text, pakikipagkita. Hanggang sa ma-fall ka na, ma-develop ka, magtiwala ka. Na okay lang kung ganun din siya. Paano kung interesado lang siya at curious lang siya kasi maganda ka, gwapo ka, may nakukuha siya sa'yo. Nagiging parang rebound ka lang niya sapagkat nabobor siya. May interest lang siya sa'yo. May hidden motivo lang siya sa'yo. Paano yun? Kaya, ang anumang relasyon, alam po ninyo, it should take some time. Sapagkat panahon ang magsasabi, segun sa ating pakiramdam, kung ang tao ay tamang tao at kung ang tao ay maling tao. It should take some time. Halimbawa, sa paglipas ng panahon, ay yung pakikipag-text, pakikipag-usap, pakikipagkita, hindi nagbabago. Ganun pa rin, consistent. At hindi lang ganun pa rin, nagbago, pero for the better. Kasi mas dumalas, mas naging meaningful, mas naging malalim. Malamang, tamang tao. Pero pag sa paglipas ng panahon, nagpapalipas na rin siya ng panahon bago ka i-text, bago ka kausapin, bago siya makapagkita. Ay, nako. Yung sa pagte-text, even just to check on you, lalong-lalo na sa pagre-reply. Gayong alam naman niya na ikaw ay magagalit, mag-iisip, mag-aalala, magtatampo, pero wala lang sa kanya. Ay, nakaw. Maling tao. Sa pakikipagkita, kung kailan niya lang maisipan, siya magsiset, ikaw ang mag-a-adjust sa kanya. Weekdays pa. Bakit? Anong masama sa weekdays, Father? Kasi naman kayo, who work from Monday to Friday, ano mahalaga sa inyo? Friday nights. Gimmick na yan. O kaya pahinga na yan, relax na yan. Saturday, Sunday, rest days nyo yan So mahalaga po para sa inyo yan. Kaya, kung ang isang tao, nilalagay ka at pinaprioritize ka sa schedule niya, simula Friday nights or Friday afternoon hanggang Sunday, mahalaga ka. Kasi yun ay para na sa kanya, pero ibinibigay pa niya, kasi nga mahalaga ka. Kaya lang, kung sa pakikipagkita niya ay alanganing oras pa, mabilisan pa. Hindi nga breakfast hindi nga lunch, brunch pa. Pinagsama pa. Ay, malamang sa maling tao. Hindi siya serious at desidido. Curious lang siya at interesado. Maganda yung curious at interesado kung consistent. Kasi pwedeng mag-grow yun sa pagiging sincere, pagiging decided. Kasi nga, pareho lang nagsisimula yan hindi Curious na nga lang, interesado na nga lang, paminsan-minsan pa. Paminsan-minsan pa, kung kailan lang pabor sa kanya. Pansinin mo yan, yung pagiging curious at interesado niya. Kapag gusto niya yung pupuntahan ninyo, mas tumitingkad ang curiosity at interest niya. Kung gusto niya yung restaurant kung saan kayo kakain, alam niyang masarap, ikaw pa maglilibra. Curious siya, interesado siya. Well, I should say this. Kasi marami nagko-confide sa akin ng ganito. At nasa-sense ko, kapag alam niyang may mangyayari sa inyo, na alam mo na, makikita mo yung height ng curiosity at interest niya. Pero kapag hindi ganon, kapag walang mangyayari sa inyo, kapag ang pupuntahan ninyo ay pabor lang sa'yo, mag-shopping ka lang And tagal mo kaya mag-shopping?
Pupunta ka lang sa reunion ng inyong pamilya. Magsisimba ka lang. Ang bigat-bigat na ng kanyang mga paa at ang loob niya, kaya konting hasal, naiinis na siya. Ay, kapatid, ingat ka. Kasi ang tao, lalong-lalo na ang lalaki, gagawin niya pag gusto niya. Gusto naming mamahinga, mamamahinga kami, wala kaming pakalam sa inyo. Gusto namin kumain, kakain kami. Gusto namin magpunta sa isang lugar, mag-e-effort talaga kami. Lalong-lalo na, sabi ng psychology, ang lalaki. Ngayon, kapag nagmamahal ang lalaki, yung totoong pagmamahal ng lalaki ay kahit ayaw niya, gugustuhin niya. Kasi nagmamahal siya. Ilan na yung kilala kong lalaki na dati sa una nilang naging partner o babae, ay may mga bagay silang hindi ginagawa dati na ginagawa na nila ngayon. All of a sudden, nagsisimba na sila kasama nung girl nila. All of a sudden, nagiging sweet na sila. All of a sudden, wala na yung bisyo nila. Yung pagmamahal dun sa babae ang nakapagbabago. So, kapag gusto ng tao, talagang gagawin niya. At kaya kapag ginagawa niya, ginugusto niya, for you, mahal ka niyang talaga. So kung hindi siya ganyan para sa'yo, sabi nga natin, sa gusto maraming paraan, sa ayaw maraming dahilan, paraphrasing this, sa serious at desidido, maraming paraan. Pero sa curious at interesado lang, maraming dahilan. Brothers and sisters, I bet the last thing we want to happen in our lives is to become deeply attached with someone na wala tayong makitang linaw kung siya ba talaga ang tamang tao sa ating buhay. Kung ang relasyon ba na ito ay tatagal. Because sometimes, alam po ninyo, men, even women, can be very cunning, pretending that he or she is serious. He or she is decided with you and for you. Pero not because he or she loves you, but because he or she just wants to keep you. Kasi nakikinabang siya sa iyo. So, in truth, hindi talaga siya serious, curious lang. Hindi talaga siya decided, interested lang. Beware of these people. Nasabi ko ito kasi yun ang nakita ko kay Kristo. Ang sabi sa Ebanghelyo, si Herodes, gusto niyang makita si Kristo. But not because he was serious. Because he was just curious. Gusto niyang makita si Kristo, but not because desidido siya. It was because interesado lang siya. Kaya si Herodes, para kay Kristo, para sa kanya, ay hindi tamang tao na dapat niyang i-prioritize na makita. Pansinin po ninyo, itong si Herodes na ito, anak na lang ito ng Herodes na nagtangka sa buhay ni Kristo, na naging interesado at curious din kay Kristo nung nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina. Natatandaan niyo yun? Ang sabi ni Herodes, o ni Herod, sa mga Magi, hanapin niyong mabuti ang sanggol. At pag nakita niyo, balitaan niyo ako upang ako may makasamba sa kanya. Di ba? Itong si Herodes dito, anak nung Herodes na yon. Nakita niyo na? Like father, like son. Curious at interesado lang. Kaya nakita po ninyo ang attitude ni Kristo. Jesus is for all. Jesus loves all. Pero may mga tao na dapat pakisamahan mo. Kahit si Kristo bilang Diyos na totoong nagkatawang tao, pinakita sa atin, yes, dapat mong igalang. Pero hindi lahat ng tao dapat mong samahan. Kasi alam niya, pag nakipagkita siya sa isang maling tao, lalong-lalo na sa taong ito, kay Herodes, lilimitan lang nito ang buhay niya sa mundong ito. Sasayangin lang ng taong ito ang oras niya, ang panahon niya. At pupwedeng ito ay ikasira, ikamatay pa niya. Totoo nga. O hindi nga ba, nang makita na ni Herodes si Kristo, yun na rin ang isa sa mga naging simula ng pagkapakasakit at kamatayan niya sa Kalbar. Oh! So again, beware of these people. Again, lahat ng tao dapat igalang, pero hindi lahat dapat mong pakisamahan o samahan ng lubusan. Sapagkat may mga tamang tao para sa iyo na pinapadala ang Diyos. Pero gumagamit din ang demonyo ng tao, ng mga maling tao, upang imali ang buhay mo. Beware of these people. Hindi ka lang niya sasaktan
sasayangin pa niya ang malaking bahagi ng buhay mo. Ito yung bahagi ng buhay mo na akala mo siya na, pero hindi pala. Paasa. At ito rin yung bahagi ng buhay mo matapos kang saktan o i-give up na. Bakit? Kasi malulungkot ka. Mawawalan ka na ng tiwala sa pag-ibig katulad ni Bea Alonso. Di ba? For quite some time, hindi na raw siya naniniwala sa marriage until nag-propose Dominic. Dominic, dapat tamang tao na, ha? Kasi sasayangin ito ang buhay ng isang tao, eh. Sa tao kasi na minamahal mo at pinagkakatiwalaan mo, who, by the way, ay hindi lang partner, ha? Ang tamang tao ay kaibigan din. Ang tamang tao ay laging kasama. Kasi kapag ang tao ay tama para sa'yo, anong gagawin mo? Mag-i-invest ka na ng lahat-lahat sa kanya. Time, energy, even material things. Di ba? So kung yan ay maling tao pala, edi sayang lang. Nasayang lang. Okay lang na tayo maghirap, masaktan, sapagkat gano'n naman talaga ang buhay. May mga suffering talaga. Pero with the right person, with the right people, para masulit ang ating mga iyak, ang ating mga pagod, at ang ating mga sakripisyo. Kaya, hanapin at pahalagahan ang tamang tao. Paano mo hanapin? Maging tamang tao ka rin. Hindi ka makakakita ng tamang tao sa buhay mo kung magiging maling tao ka. Napakarami mong bisyo. O sige, ay nakaw, ang darating na tao sa buhay mo, mga may bisyo. Wala kang paggalang sa magulang mo, makakapag-asawa ka nang wala ring paggalang sa magulang niya. Wala kang pagpapahalaga sa pamilya, magkakaroon ka ng kaibigan na wala ring pagpapahalaga sa pamilya. Chismoso ka, chismosa rin ang makakasama mo. Maging tamang tao para madaling makita ang tamang tao. Ngayon, pag nakita mo na yung tamang tao, pahalagahan mo, alagaan mo. Diferensya sa atin, minsan, kasama mo na yung tamang tao, kanino ka nag-spend ng more time? Sa mga maling tao, barkada. Pinagpapalit mo yung asawa mo sa barkada mo. Gaano man kabuti yan? Asawa mo mas mabuti kaysa diyan. Magulang mo mas mabuti kaysa diyan. Kapatid mo mas dapat mong priority kaysa diyan. Pahalagahan mo. Okay? Pero ito yung pangatlo. Maging seryoso tayo, pahalagahan natin, at maging desidido tayo lagi kay Kristo. Sapagkat more than anything or anyone else, more than any relationship in this world, ito ang pinakamaasahan nating relasyon na hindi magbabago. Si Kristo. Kaya nga, nakita po niyo San Lorenzo, nung sabi niya, kahit 1,000 buhay ko, ibibigay ko kay Kristo. Bakit? Sapagkat yung 1,000 buhay na yan, walang kahit isang masasayang pag yan ay na kay Kristo. O di ba? Yung napangasawa mo, yun naman talaga yung tamang tao eh. Pero nagtago. O yung anak mo, napakagalang dati niyan eh. Nung magkaasawa, nako, naging katulad ng manugang mo. O parang naging maling tao. Yung kapatid mo, dapat ang bait-bait niyan eh. Bakit nung mabarkada eh, parang, siya pa ba yung minahal ko? Siya pa ba yung nagmamahal sa akin na totoo? Siya yung tamang tao. Paano nangyayari? Ba't nagbago? Ganon ang tao. Nagbabago. Kasi kung pinahalagahan mo siya kasi siya ang tamang tao para sa'yo, unfortunately, hindi kanya pinahalagahan na impluwensya ng mga maling tao. But it does not necessarily mean na nagkamali ka sa kanya. Siya ang nagkamali. Hindi kanya pinahalagahan sa buhay niya. What I'm saying is, it happens. Nangyayari yan. Kaya ang sabi kong pinakamahalaga, bukod sa magpakatamang tao ka, bukod sa hanapin mo yung tamang tao at pag nakita mo pahalagahan mo, pinakamahalaga, mas mag-establish tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat magbabago ang iba, kahit yung mga tamang tao pa, sana, pwedeng magbago. Pero hindi si Kristo. Sige nga, kaunti lang yun ang umpisal kanina, pero lahat tayo dito makasalanan. Lahat tayo dito, madalas, hindi tayo nagiging seryoso at desidido kay Kristo.
Madalas, curious lang tayo. Kung minsan interesado lang tayo, meron tayong makukuha eh. Meron tayong problema eh. Curious lang, pagalingin kaya niya ako? Sige, magsisimba ako. Ay, may kailangan ako, kaya magpapakabuting tao ko. Hindi tayo consistent na seryoso at desidido para sa Kanya. Pero siya, ang Diyos, consistent. Mula noon hanggang ngayon, sa susunod pang panahon, seryoso at desidido para sa atin. So ito yung relasyon higit sa lahat. Kaya nga sabi niya, sino mang magmahal sa magulang, sa asawa, sa anak, nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Hindi dahil kailangan natin siyang unahin, dahil siya ay manibughuin, may kulang sa kanya, dapat i-priority. Hindi siya ganoon, hindi siya KSB. Inaalala niya ang kalagayan natin, ang kapakanan natin, sapagkat alam niya, napatunayan na niya mula una hanggang huli. Gaano mo man kamahal kung minsan, ang asawa mong anak mo, minsan sila'y nagbabago. Hindi man magbago, katulad ng tatay mo, mawawala siya. Katulad ng nanay mo, mamamatay siya. Mawawala. So kahit nakachakpat ka pa ng tamang tao at pinahalagahan ka bilang tamang tao sa buhay niya, hindi forever yung relasyon yung dalawa. So, ang establish natin, ang relasyon sa Panginoon more than anything and anyone. Sapagkat siya higit kailanman ang hindi tayo pababay. Ito sana ang ating panghawakan. Sa mundong ito, na mahirap makakita ng tamang tao at makakita ka man ay hindi ka pa rin sigurado kung hindi siya magbabago. At kung hindi man siya magbago, ay alam mo na hindi forever ang relasyon ninyo. Ang mas establish natin at panghawakan natin ay ang relasyon natin kay Kristo. Ito ang hindi nagbabago. Ito ang hindi nawawala. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Maayos din ang pamilya. Makikita rin nila ang iyong halaga. Kung ano yung hinihiling mo, pwedeng hindi mo makuha ngayon, pero in His time, in His way, mangyayari yan. Alam kong may magagawa. Kasi sinabi na niya, alam kong may magagawa ang Diyos. Pag sinabi niya, ilista mo na, paniwalaan mo na, i-claim mo na. Kung ako'y magtatapat, lalong-lalo na yung sinabi niyang, mahal ka niya, na hindi ka niya pababayaan sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ito. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pakipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagdududa ako sa iyo. Akala ko hindi mo ako pinakikinggan eh. Kasi walang sagot sa panalangin ko. Parang hindi mo ako kinakausap. Tama si Father. Nasabi mo na eh. Dapat ulit-ulitin ko na lang yon sa isip ko sapagkat doon ko maipapakita ang pananampalataya ko sa iyo na sa iyong paraan, sa iyong panahon, mangyayari ang mabuting pangako mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Pasensya na, Panginoon, ha? Pasensya na. Sana tulad ni Pedro na na-deny ka ng kahit 3, tuparin mo pa rin ang magandang plano mo, hallelujah, sa buhay ko. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Yung sinasabi ng lyrics ng awiting ito, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat ng ito, hindi imbento. Nasa Bible lahat ito.
Kaya sabihin mo, claim mo ang awiting ito. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag kang mag-give up. Kahit konti na lang ang nakakapit sa pananampalatayang yan, huwag mong ibibigay sa diablo yan. Laban. Laban lang. Sustain it. Basta huwag kang susuko. Kahit na kung minsan nangihina ka, basta lumaban ka. Kahit na hindi ka na makasuntok, basta huwag mong ibibigay sa demonyo ang laban ng buhay. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuda. Ako'y matutulungan yan. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mong tulad ni San Bartolome, pagsikapan kong magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo, ang makilala ka pa, ang mas maramdaman ang epekto ng mga salita mo sa pamamagitan ng pag-asa buhay nito. Kahit nahihirapan ako, yung magpatawad ako, yung magbigay, yung magsakripisyo at magmahal, kahit nasasaktan ako. Tulungan mo din ako maging katulad ng babaeng Cananea na sa kabila ng mga problema, I continue to press on, to push, praying until something happens. Tulungan mo po ako na huwag mawalan ng pag-asa at maniwalang sa piling mo may mangyayaring maganda. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papapayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat yun ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng San Pablo. Kung lalapit ka kay Jesus, walang sino man o anuman ang sa iyo ay makatatalo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat kapag lapit mo kay Kristo, ang laban mo magiging laban na rin niya. Hindi ka na mag-iisa sa pagharap sa anumang problema kung lalapit kay Jesus. Huwag mong pababayaan ang pananampalataya at relasyon mo sa Kanya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng
Diyos ang samuko. Alam kong diringgin ng Diyos ang sako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pasensya na kung may mga pagkakataong nagre-reklamo ako. And there were even times na I told you, ayoko na. Yung bakit buhay pa ako. Kung bakit nasa pamilya ko pa ako. Kung bakit may nakikita pa akong tsansa. Kasi may pag-asa pa. Tulungan mo kong yakapin ito. Tulungan mo kong harapin ang mission ko. Kasi kung wala naman ding ibang gagawa para sa pamilya, ako ang gagawa. Pero tulungan mo ako, Panginoon. From now on, hindi na ako magre-reklamo. Gagawin ko na ang dapat kong gawin. Pero Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko kayang mag-isa ito. Nasa extra na ako. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan siya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang sangko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat alam niya. ng Diyos ang sangko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako maging mabuting tao sa grasya mo, sa pagpapala mo, at sa pagpapahalaga din sana ng mga taong malapit sa akin, ng mga dahilan kung bakit naman ako nagninegosyo, nagtatrabaho, at nagpapakabuting tao. Sana maramdaman kong ito'y na-appreciate nila. Sana maramdaman ko ang pagpapahalaga at ang kanilang suporta sapagkat aaminin ko. There are times na papagod din ako, nahihirapan din ako, at naghahanap din naman ako. Salamat, Panginoon, digin mo ang panalangin ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagugulo. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling mamalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababalik.
paniwalaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Lagi natin namabasa, shout out sa may kuyang mayaman, shout out sa may ating maganda, shout out sa may asawang gwapo. Come on, shout out sa asawang mabuti, shout out sa anak na mabuti, sa kapatid na mabuti. Yan ang ating ipagmalaki. Yan ang blessing sa ating family. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung yung masamang tao minamahal ng Diyos, ikaw ba bang nagpapakabuti? Ikaw ba ang pabayaan niya? Kung lalapit kay Jesus, ang nagpapakabuti ay kakampi ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang posible sa ang kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang sabi Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang sabi Alam kong di ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang sabi. Pikit natin ang ating mga Panginoon, alam kong nandiyan ka na tinutulungan ako sa mga laban sa buhay ko. Salamat, Panginoon, hindi ako nandito ngayon. Hindi ako buhay ngayon. Hindi ako lumalaban hanggang ngayon kung hindi mo ko tinutulungan. Salamat sa guidance, sa pagpapala mo. Tulungan mo lang po ako patuloy. At sana kahit paminsan-minsan makaramdam din naman ako ng suporta mula sa mga tao sa akin ay mahalaga, lalo na sa aking pamilya, sapagkat sila naman din ang dahilan kung bakit ako bumabangon at patuloy na lumalaban tuwing umaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa akin, mayroong magandang mangyayari sa akin. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos ng pangako. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring matagal, pero magiging maayos na ng lahat. Mayroong magandang mangyayari sa akin. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng paghihirap kung lalapit kay Jesus. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa walang imposible sa Kanya.
ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Ang Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos ang samo. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat at lagi kang nandyan upang ako ay tulungan. Napakalaking bagay lalo pat hindi ko ito minsan maramdaman sa mga tao na aking inaasahan. Kaya ang nangyayari, pakiramdam ko, ako na lang ang lahat na nagdadala ng problema sa pamilya ko. Parang ako na lang yung nangangarap. Pero hindi ko i-give up ang pangarap na ito sapagat alam ko, ikaw ang nag-insert nito sa isip at sa puso ko. Gusto mo itaguyod ko ang pamilya ko. Gusto mo iayos ko ang pamilya ko. Gusto mo, bago ko mawala sa mundong ito, masigurado ko na aayos ang pamilya ko. Hallelujah! Kaya, pagtsatsagaan ko ito. Hallelujah! Pagtatrabahuhan ko ito, siya ay muling babalik sa akin. Dahil alam ko, ikaw ang mas magtatrabaho. Ikaw ang mas magsasakripisyo. Makikipagtulungan lang ako. One at a time. Hallelujah! Kung ano lang muna ngayon ang kaya ko. Hallelujah! Hindi mo na ako lulundag sa bukas. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi ko pa nakikita yung bukas. Ikaw kita-kita mo. Kaya ang buhay ko ay sinusurrender ko sa mayroong magandang mangyayari sa'yo. Higit pa sa inaasahan mo. Basta hayaan mong kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yes! Kahit may kapalpakan ngayon, kahit may problema ngayon, kahit may kabiguan ngayon, tandaan mo, mahal ka niya at makapangyarihan siya. Kahit kabiguan pa, kahit problema pa, kahit aberya, kaya niyang gawing biyaya, maniwala ka. Pwede siyang gumawa ng tuwid na linya mula sa liku-likong pinanggalingang linya. Maniwala ka. Basta, magtiwala ka at mamamangha ka. Mamamangha ka. At kaya ka mamamangha, alam mo, kung ikaw lang hindi mo kaya, tinulungan ka niya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam ko, diringin ng Diyos ang samo ko, Diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat ang samo alam niya na rin ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, patawad kung minsan iniisip ko wala ka sa aking pakialam, sa aking mga pinagdaraanan, sa aking mga pangangailangan. Nadadamay ka pa sa aking mga karanasan, sa aking mga karanasan na sa aking buhay, maging sa aking pamilya, parang wala silang pakialam. Tuloy, pati ikaw, naiisip ko, ganun ka rin.
sapagkat feeling ko kung minsan ako'y nag-iisa at wala akong kadamay, hindi ko pala dapat paniwalaan ito sapagkat ang totoo ay ang kabaligtaran na ikaw ay aking ama. Ako'y nag-iisang anak mo. Wala kang nilikha na katulad ko. Kaya hindi po pwedeng hindi mo ko minamahal at wala ka sa aking magandang plan. Hallelujah! Ito ang pangahawakan ko. Hallelujah! Ni hindi ang pagmamahal ko sa iyo, kundi ang pagmamahal mo sa akin. Siya ay muling babalik siya. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong sisihin ang Panginoon sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Hindi niya kagagawan yan ng kalaban. Walang ama na magnanais na ang kanyang anak ay lukohin, pabayaan at saktan. At mayroon siyang ginagawang paraan. Kumapit ka lang. Magtiwala ka lang. Kung lalapit kay Jesus, hindi ka niya papabayaan. Alam ko may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong piliin ka araw-araw. Pasensya na sa mga pagkakataong na ipagpapalit kita at hindi ko na ipaparamdam sa iyo ang iyong halaga. Nagkakasala ako, nagkakamali ako, nagkukulang ako. Patawad, Panginoon. Ikaw naman itong talagang nandiyan para sa akin. I love you, Lord. Tulungan mo rin po ako, Panginoon, na maging okay lang. Kahit na ang aking mga pagmamahal at sasakripisyo, lalo na para sa pamilya ko, ay hindi napapahalaga, hindi nagagantihan. Pero sana rin, Panginoon, mahipo mo ang puso at isipan ng mga mahal ko na pahalaga naman nila yung pagmamahal na ginagawa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Itutuloy at itutuloy niya ang kanyang magandang plano para sa atin. Pero huwag tayong aalis, huwag tayong bibigay, huwag tayong mag-give up. Huwag tayong lilihis ng landas. Mayroong magandang mangyayos. Kung lalapit ka kay Jesus, sayangin man ng iba ang kabutihang loob mo, ang
pagmamahal mo, ang sakripisyo mo, hindi sasayangin ng Diyos ito. Mayroong magandang mangyayari sa bibihira ang taong mapagsakripisyo at kung magmahal ay totoo, kung lalapit kay Jesus. Huwag mong ipagwawalang bahala ang mga tao ito sapagkat sila ang regalo ng Diyos sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.